Nabulabog ang mga residente ng unang Hakbang Street, Barangay San Isidro Galaz, Quezon City, dakong alauna na madaling araw sa ingay ng mga nagwawalang kabataan. Maya-maya, ito na ang naging eksena. Pagdating ng mga tanod sakay ng motor, walang tigil pa rin ang mga binatilyong ito. Hindi pa nakontento, nagkahabulan pa. Pati ang babaeng tanod na ito, napagdiskitahan. Sabi niya, sasampalin daw niya ako, baka wala akong magawa. Eh, di sampalin mo! Paghupa ng kaguluhan, duguan na ang muka at nanghihina ang lalaking ito na itago na lang natin sa pangalang Julius. Basta, binalatan na kami, hindi ko alam eh. Barkada ba yung gumawa? Hindi ko alam, hindi ko nga barkada eh. Sa kanyang affidavit, nagdiriwang ang grupo nila sa karawan ng kanilang kaibigan nang bigla silang sugurin ng 8 lalaki na dayo mula Maynila. Siyempre, hindi naman sila pumayag na ang may birthday ay maupakan. Kaya sila po kumbaga, nagmalasakit lang sila doon sa may birthday. Sa pag-upak naman nila, nakatakbo rin po naman yung bisita rin yata po yun ng kabilang panig. Sa bilis ng pangyayari, marami sa mga kabataan na nakatakas at patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad. Payo ng mga pulis sa mga kabataan, iwasan ang pagtambay sa labas tuwing gabi para makaiwas sa gulo. Para sa unang balita, James Velasquez, reporter. 30 tao kabilang na ang 3 menor de edad ang pinagdadampot sa Maynila. Bahagi pa rin ito ng anti-criminality campaign ng Manila Police District. Narito ang report ni Marvin Tumandao. Sa Quiapo, Maynila, nag-ipon-ipon ang pinagsanib ng mga operatiba ng Manila Police District Station 3 sa Quiapo at MPD Station 7 sa Abad Santos, alas 3 ng madaling araw. Maya-maya pa, isa-isa nang ginalugad ang mga iskinitang nakapaligid sa Rizal Avenue, ang kalyeng naghihiwalay sa 2 istasyon. Inimbitahan ng mga taong nakatambay o natutulog sa daan sa 10 oras ng gabi. Ayon sa hepe ng Abad Santos Police Station, pinlano ang Joint Anti-Criminality Campaign dahil nagtatawiran lang daw sa kanilang 2 areas of jurisdiction ang mga masasamang loob. Ang nangyayari, titira dito sa lupa ng 3, tatakbo doon sa mga iskinita ng 7. Kaya with the Colonel Sapitula, we decided to conduct the combined. Actually, this is a combined operation. Sa Abad Santos Police Station, dinala ang 30 dinampot. 3 sa kanila, menor de edad. Isa naman ang babae. They will be subjected to record verification to may standing warrant of arrest. Bahagi pa rin daw ang joint operation na ito sa pagsugpo ng kriminalidad ngayong nalalapit ang Pasko. Part ng Yuletide holiday preparation natin, nakikita natin na pag may ganyang nabubulabog sila, talagang very significant ang decline ng incidents. Ito ang unang balita mula sa lungsod ng Maynila. Marvin Tumandao, reporting. Dahil sa hindi umanong pagbabayad ng kanyang bill sa isang videoke bar, bugbog sarado ang isang lalaki sa Caloocan. Ang mga suspect, mga kaibigan umano ng isang waitress ng naturang bar. Ang report mula kay Dano Tingkungko. Ito ang eksenang tumabad sa amin sa isang videoke bar sa kaabaan ng Session Road sa Caloocan City, pasado alas 2 ng madaling araw. Ang lalaking ito na nakilalang si Bernardo Orale. Grabe ang tinamong bogbog mula sa isang grupo ng mga di pa nakikilalang lalaki. Agad isinugod ang biktima sa kalapit na Diosdado Macapagal Memorial Medical Center. Bukod sa mga pasa, nagtamo rin siya ng ilang hiwa sa ulo at muka matapos umanong paghahampasin ng bote. Kwento ng bouncer ng bar, tumanggi umano si Orale na bayaran ng 140 pesos na bail. Nakita ko na may isang grupo dumating, binugbog siya rito. Yung nakayalo? Hindi, basta hindi ko alam, basta binugbog na siya rito, tagalabas, pumasok rito, mga nakablonding buhok. Hindi ko alam, mga tagalabasan. Tapos ngayon, pagdating rito, okay na, inawat ko na, pinalis ko na sila. Ngayon, may dumating naman na isang tricycle dyan nasa harap, malalaking mama, binugbog siya ulit doon sa kalsada. Dalawa lang kami. Dalawa kayong ano? Sino kalaban nyo? Yung inuman po. Nakita po namin ito kanina. Construction workers pala nun. Dahil sa ginuman kayong dalawa, ano nangyari sumunod? Hindi ko nga din alam eh. Yung isang nabugbog kanina, kasama ko po yun eh. Malakas ang suspetsya ng bouncer ng mga kaibigan ng isang waitress ang mga nambugbog sa biktima. Pero di pa mahagilap ang naturang waitress sa bar. Pinaghanap na ng mga pulis Caloocan ng mga suspect. Ito ang unang balita mula sa Caloocan City. Dano Tingkong, reporting.
Pinagdadampot ng mga otoridad ang isang grupo ng mga lalaki sa E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City. Ito ay matapos silang maaktuhang nagiinuman sa labas ng bahay na ipinagbabawal ng ordinansa sa lungsod. Ang report mula kay James Velasquez. Pasado alas 12 ng madaling araw nang abutan namin ang grupo ng mga lalaking ito na dinadampot ng mga pulis sa E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City. Ang dahilan, pag-inom ng alak sa labas ng bahay na ipinagbabawal sa ordinansa. Ang isang ito, nanlaban pa. Sa gitna ng komosyon, pinaghahabol pa ng mga pulis ang isang nakatakas matapos lagyan ng posas. Pagdating sa presinto, doon nalaman na maliban sa paglabag sa ordinansa, may iba pang reklamo laban sa kanila. Inirereklamo ng biktimang itago na lang nating si Mimi na tinatakot siya ng isa sa mga nahuli na si Christopher Tamba. May nagbanta raw sa kanya. Ngayon, pinuntahan ng pulis namin. It's so happy naman na nagiinom pala sila sa kalye, sa alley, sa iskinita raw, yun ang sinasabi nila. Yun, may violation sila raw. Ang mga kasama sa inuman ni Tamba, ganoon na lamang ang gulat ng pagdatamputin sila ng mga pulis. Kwento ng isa sa mga dinampot, hindi nila alam na may nagrereklamo sa kanila at wala naman daw silang nilalabag na ordinansa. Sakop pa naman ng compound namin yun eh. Hindi pa kami lumalampas doon eh. Nais lamang daw ni Mimi na bigyan ng leksyon si Tamba kaya siya nagreklamo sa mga pulis. Ngunit kahit hindi siya magdemanda, di pa rin lusot ang mga suspect. Ngayon, kung hindi siya magdidemanda, kasi ayon sa kanya, ayaw daw niya magsampa ng demanda, wala tayong magagawa rin, hindi natin mapipilit yung complainant. Pero sa pulis, sa kapulisan, may demanda na sila. Ito ang unang balita mula sa Quezon City. James Velasquez, reporter. Nahuli na ng mga pulis ang isang lalaki na suspect sa pagpatay sa isang pulis Pasay. Pero napatay din ang suspect matapos umanong mang-agaw ng baril sa mga pulis na nakahuli sa kanya. Ang report mula kay Ian Cruz. Alas 3:10 na madaling araw kanina sa tapat mismo ng Pasay City Police Headquarters, naganap umano ang pamamaril. Patay si Lito Tagalog, ang pangunahing suspect sa pagpatay sa Pulis Pasay na si PO3 Reynaldo Aguba. Inagawan muna ng baril ni Tagalog si SPO1 Joel Andicho. Nakapagpaputok pa umano ang suspect. Pero hindi raw tinamaan ng pulis at ang suspect binaril ng kasama ni Andicho na si Chief Inspector Joey Goport. Nag-uusap kami ni Major Goport, kita ko pa yung pagdating nila. Yung pagdating na ganun, kita ko yung pag-agaw niya ng baril na, makaposes siya. Nagawan niya ng baril si Sargento, Andicho. Pag-agaw na ganun, ang bilis ng pangyayari, pang! Putok agad na ganun, pasigaw pa si Joel eh. Nadala pa si Tagalog sa Pasay City General Hospital pero idineklara siyang dead on arrival dahil sa isang tama ng bala sa kanyang katawan. Sa ngayon ay inimbestigahan ng Pasay Police si Chief Inspector Goport at SPO1 Nandicho dahil sa insidente. Naniniwala naman ang hepe ng Pasay PNP na walang foul play sa nangyari. Ang ating mga pulis dito po ay professional. Hindi ho namin kayang gawin yung manakit o lalo na pumatay ng isang kriminal. Ito ang unang balita mula sa Pasay City. Ian Cruz reporting.